Sa nalalapit na impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte, lumulutang ang mungkahing pahintulutan ang mga senador na bumoto online para sa kanilang magiging hatol. Ito ay sa gitna ng posibilidad na hindi makalalahok si Senador Bato de la Rosa na itinuturing na ngayong pugante at pinapaaresto na ng Justice Department. Matatanda ang ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni de la Rosa na pigilan ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Pero para kay Senador Erwin Tulfo, tiyak na haharangin ng mga miyembro nila sa minorya ang anumang mungkahi na payagan ang mga senador na hindi pisikal na bumoto kung iko-convict o i-acquit si Duterte. Noong nakaraang linggo, pinalutang ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ng Senate Rules at dagdagan ang mga rason para payagan ang mga mambabatas na makilahok sa sesyon online. Sa kasalukuyang rules, pwede lang ito sa ilalim ng force majeure at national emergency. Parang gusto nila na kahit saan ka pwede kang bumoto, huwag namang ganun. Di po ba unfair naman po yun doon sa mga pumasok. So obligado pong pumasok. Huwag naman po tayo. Siguro okay pa sa akin kung mag-attend ka ng mga hearing po pwede ba Zoom dahil baka nasa abroad ka, gusto mo makinig, sumali. Pero pagdating na po sa mga butuhan na ganun, dapat po present ka. Hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa minority po, sigurado po ako ay hindi po boboto dyan. Nauna nang sinabi ni Senador Risa Ontiveros sa isang panayam na kukontra siya sa suhestyon. Umalma rin si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Jinky Luistro. Well, if it is for the impeachment process, my personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate. So, I believe that they should be present to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. Sa July 6, mag-uumpisa na ang formal na paglilitis ni Duterte. Ayon yan sa ilang senador mula sa minorya matapos pulungin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga mambabatas kahapon. Posible ring tumawid ang paglilitis matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, tuwing Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis na magsisimula ng alas 2 ng hapon. Pero matapos raw ang SONA tuwing alas 3 ng hapon ng Martes hanggang Huwebes ang schedule. Ayon naman kay Tulfo, mangyayari ang sesyon ng mga senador tuwing Lunes ng umaga at Huwebes. Sabi ni House Trial Prosecutor Zia Adyong, hindi pa nila natatanggap ang formal na abiso mula sa impeachment court hinggil sa schedule. Pero handa raw silang humarap sa korte kahit kailan. Nito lang Miyerkules, pinangunahan ng veteranong litigation lawyer at House Prosecutor Chel Diokno ang preparasyon ng prosecution team at tinalakay ang rules of procedure and evidence. Wala pang pahayag ang defense team ni Duterte. Samantala, naniniwala naman si Tulfo na dapat higpitan ang seguridad sa Senado oras na mag-umpisa ang trial. Dahil I'm sure po, dalawang panig po yan, yung pro at saka anti, siyempre yung pro Duterte, papadala po sila, nakita naman ho ninyo, yung mga makakaliwa, dadating din po dyan, baka magsabong po, magkagulo, kaya kailangan po natin siguro talaga ng crowd control units ng Philippine National Police. Ano bang contingency ngayon? Pag sakasakali may lumusob talaga, yung totoong lusob, nakita natin may problema sa security ng mga ng building. Kung totoo yung sinasabi niya, plus ka na inatake tayo wala pa nga tayo nakita pero nagka-problema Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.